Hi guys, this is Danjo the Capital Master mga boss. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba maglaro sa crypto. Paano ba mag-trade, paano maglaro sa mga NFT games, sa play to earn games. Ano yung kailangan, ano yung pinaka-basic sa crypto. So itong video na to, pag-uusapan natin yung basic sa mga beginners lang to para maintindihan nyo paano ba bumili ng crypto. Ano ba yung Binance, ano ba yung MetaMask, bakit kailangan itong mga to sa crypto. At paano ba mag-convert from USDT to BNB, BNB to USDT na hindi ka nang babayad ng gas fee. So ngayon, explain natin mga boss. Ngayon, bago ang lahat, like and subscribe muna at tandaan ninyo mga boss na kapag papasok kayo sa crypto, number 1 na kailangan nyo MetaMask, tapos Binance. Yung sa Binance, kailangan nyo ma-verify. So para ma-verify kayo dyan, kailangan nyo ng valid ID. So government ID, pwede na, basta valid ID yan. So yun yung proof na talagang totoong tao kayo at yun yung gagamitin nyo na explain ko mamaya na parang bangko nyo sa crypto. So panoorin nyo mga boss at simulan natin itong video na to. This is Danjo the Capital Master. So una natin pag-usapan mga boss, ano ba yung MetaMask? So yung MetaMask, dito kayo na-connect sa mga games. So kadalasan sa mga NFT games na nare-review natin, na mga kumikita kayo na play to earn games, ika nga, i-connect nyo itong MetaMask nyo. So, para ma-download nyo to, punta lang kayo sa website, tapos download nyo lang, attach nyo sa Chrome, at make sure, wag nyo i-share yung seed phrase nyo. Ano ba yung seed phrase? Yun yung parang mas importante pa sa password. So, pag nakalimutan nyo yung password nyo, basta't may seed phrase kayo, hindi kayo mawawala na account. So, may access pa rin kayo. Ngayon, pag pinamigay nyo sa iba yung seed phrase nyo, sila mismo makaka-access. At yung okay na ibigay na address ay yung contract address. So, yung contract address, yun yung nakikita mo sa mismo account mo na kapag kinapin mo sa taas, yun yung main address mo na pwede mo i-share sa iba. Huwag lang yung seed phrase mo. Okay? So, malinaw yun. MetaMask, pang-connect sa mga play-to-earn games. O kaya, pwede mo rin gamitin sa mga ibang play-to-earn apps, NFTs. Yan, pa nagtitrade ka na buy and sell NFTs, pwede mo rin gamitin tong MetaMask na to. So, para walang issue una pa lang to. Pag-usapan natin next yung Binance, kung ano yung Binance at paano mag-trade. Kung nga USDT to BNB, gusto mo ilipat para makatubo ka. So, tingnan natin, no? Ngayon, mga boss, pag-usapan naman natin yung Binance. Ano ba yung Binance? Bakit kailangan may Binance pa? Kasi dito kayo mag-exchange ng crypto, mga boss. Pwede rin gumamit na ibang exchanges, pero dito kasi, mas convenient, mas safe, at kung gusto nyo magpasok ng crypto sa MetaMask nyo, o kaya gusto mo magkaroon lang ng crypto na hino-hold, dito ka bibili sa Binance. Malinaw? So parang kung gusto mo magkaroon ng crypto, dito ka bibili. In layman's term lang, I'm trying my best mga boss, no? Para maintindihan ng pinaka-beginner. Right? So pag pumunta ka sa wallet mo, tapos makita mo yung fiat and spot, makikita mo dito yung mga crypto na hawak mo na meron ka na. So kung wala ka pa, siyempre, wala kang makikitang value dito. So, kung titignan mo dito, meron akong $1,000, $1,137 na worth na BNB. So, BNB crypto yan, At meron din akong USDT na worth $850. So, just to show you guys an example. So, nagpasok ako sa Binance, o kaya may nagbigay sa'yo sa Binance, o kaya nag-sell ka from MetaMask to Binance, pumasok dito. So, tuturo ko rin yan mamaya, no, para hindi kayo maguluhan. Pero, yan yung fiat and spot. Makikita mo lahat ng crypto mo dyan. So, malinaw. So, kung gusto makita yung mga hawak mong crypto, nandyan. So, ito yung MetaMask ko. Kung titignan nyo dito, meron iba't ibang token. So, para maka-import ka ng token, punta ka lang sa baba, import token sa MetaMask. Kaso, kailangan mo ng contract address. So, yung contract address, nakukuha mo yun sa mga games. So, sasabihin naman kadalasan ng website ng game, para mapunta, right? Para mapunta mismo sa mismong token mo sa MetaMask. So, makikita mo na siya dyan. So, ang dami kong tokens kasi nga, import ako na import dyan. So, yan, import tokens. Right? So, balik na tayo sa Binance muna, no, mga boss, para maging easy na lang sa inyo. So, sa Binance, pwede kayong bumili gamit P2P. P2P means gagamitin nyo yung cash. Tapos, bibili ka ng mga crypto. Pero ngayon, ang gagawin muna natin ay paano mag-convert ng crypto. So, ang dami nagtatanong sa akin, Boss Danjo, puro BNB sa akin. Gusto kong maging USDT. Tapos, ayokong magbayad ng malaking tax. Ayokong magbayad ng malaking gas fee. Yun yung kadalasan na issue.
So, tingnan mo, meron pa akong Tron, no? Di ko alam saan galing to. Baka sa referral ko na sign up link. So, para maka-convert kayo mga boss, punta ka lang sa Trade Convert. Trade Convert. Ayan, no? Makikita mo USDT. Ayan, no? Meron siya value 850 nga yung sa akin. Tapos meron din BNB, 1.9 yung BNB ko. So, yung BNB mga boss, may conversion yan. So, yung 1.9 BNB na yan, pwede natin siya i-convert sa USDT. Ayan o, nakita mo, 1.9 BNB, 1,121 US dollars daw to. So, yung USDT parang US dollars din yan. So, hindi masyadong magalaw. Kaya yung mga iba, from BNB, ginagawa nilang USDT yung token nila para hindi masyadong maggalaw. Ayaw nilang mag-risk. Alright? So, okay din na strategy yan, lalo na kung play safe strategy ka. So, meron din ako TRX dito. Pwede ka rin mag-convert dito. SLP, ano man yung nasa Binance mo na crypto, dito mo i-convert. Trade crypto. Ganyan lang kasimple. So, this is very basic mga boss, no? Kahit sino kayang gawin to. Ngayon, punta naman tayo sa wallet overview. Yung wallet overview mga boss, nakikita mo yung total balance mo dito. Kung gusto mo lang silipin yung balance mo, ayan, sa akin $2,000. So, magtataka ka bakit iba-iba yung crypto ko. Kasi nga, iba-iba yung mga napupunta sa akin na tinitrade ko, kaya nakukuha ko sa mga games, o kaya nakukuha ko sa apps, o kaya nakukuha ko sa NFT. Ngayon, itong pinuntahan natin sa Trade P2P, pag nakita nyo, Trade P2P, no? Pwede kang bumili ng mga crypto dito, yung mga iba-iba, sa mga ibang tao. So, iba-iba yung sellers dito, kung gusto mong bumili ng safe, legit, doon ka. So, kung titignan nyo yung MetaMask natin, ito nga siya. So, ngayon mga boss, magtatanong kayo, paano ba magpasok sa MetaMask? Kuwari USDT, no? Copy nyo lang yung contract address nyo sa MetaMask, tapos punta kayo sa wallet overview sa Binance, tapos makikita nyo, withdraw crypto. Pag withdraw crypto, nagpapasok ka sa MetaMask mo. Right? So, lapag mo lang dyan yung contract address mo, na tinatanong yung address. Tapos sakto, lilitaw to, select network. Dapat ang pipindutin nyo dyan, BSC, Binance Smart Chain. Kaso, development siya. So, inaayos, sakto, nakita nyo to. Paano gagawin ko pag ganito, boss Tanjo? Huwag ka mag-alala. Lipat ka na lang na ibang network. So, pwede mo naman i-pancake swap yan. Pancake swap, kuwari, gusto mo ng USDT pero may BNB ka lang. Pwede gamitin mo yung app na yon. Pero, just to show you guys, no, kung gusto mo magpasok sa MetaMask mo, ito yung contract address, no, copy mo lang yan. Tapos, select mo lang yung currency na gusto mo ipasok, or BNB, kasi nga, pwede yung BNB. So, select network, Binance Smart Chain, yes mo lang yan, tapos lagay mo lang yung gusto mong ipasok sa MetaMask mo para makasali ka na sa game. Kung may bayad yung game, no? So, ganyan lang siya. Napakasimpleng steps, guys. So, tapos na tayo sa pagpasok naman sa MetaMask. Paano naman kung gusto mo magpasok sa Binance? Kuwari, nanalo ka sa game o kaya sa NFT, naka-flip ka, naka-sell ka ng NFT. Anong gagawin mo? Punta ka sa wallet overview, tapos deposit crypto. So, baliktad na process lang. Yung kanina, nag-withdraw crypto tayo sa Binance. Kapag magpapasok ka sa Binance, deposit. Alright? So, ano ba yung de-deposit natin sa Binance? Kung ari lang, Binance Smart Chain na BNB. Kung may BNB tayo, no? So, papakita ko sa inyo ngayon. Copy nyo lang tong address na yan. Ayan, o, yung address. Copy nyo yan sa Binance, ha? Tapos, punta ka sa MetaMask mo. Click mo yung send. Lapag mo dyan. Lagay mo yung gusto mo na BNB na ipasok sa Binance mo. Kung 0.02 yung papasok ko. Click mo yung next. Tapos, click mo lang confirm. Pag click mo yung confirm na yan, pupunta na yan sa Binance. So, it will take some time. Madalas 5 minutes yan. So, huwag kang mag-rush. So, yung iba sinispeed up nila yan, pero mas maganda, patient ka na lang. Lalo na kung di mo alam gamitin yan, kung beginner ka lang. Ngayon, sa Trade P2P, dito tayo nagba-buy and sell nga ng P2P. Right? So, kung gusto mo mag-sell, no? Punta ka sa sell, tapos click mo yung currency PHP mo para hindi Chinese or Chinese currency. Ayan, makikita mo na yung mga prices nila. Iba't iba yan. Ngayon, kuwari, USDT, gusto mo BUSD, kuwari, depende yan sa crypto mo. Ano ba yung hawak mo? Ano ba yung binigay sa'yo ng game mo? Kaya ng NFT na crypto. Diyan mo isi-sell. I-match mo lang. Right? So, makita mo dito may limit. Limit means, ito lang yung kayang bigay ng seller sa'yo. So, maganda, pag nagsisell ka, yung pinakataas talaga yung kunin mo na mag-offer sa'yo. Kuwari to, in-offeran niya ako 51.25. Tapos, yung limit niya, 3,000 pesos lang. So, kapag 3,000 pesos worth yung crypto mo, makakabenta ka na dito. So, marami naman seller, kahit nga 500, makakabenta ka. Kaso, mas mura nila kukunin. Mas maganda, mas mahal yung mga crypto mo para mas mataas yung value na
i-convert nila sa'yo into cash. So, tataka kayo, bakit di pa tayo makakabenta agad sa P2P? Kailangan nyo munang i-transfer. Yung fiat and spot, yan yung bangko nyo. Parang bangko yan. Kailangan i-move nyo muna sa trading, sa funding. So, paano ba yun, boss? So, unang gawin mo, punta ka sa wallet, tas overview. Wallet, overview. Pag nandito ka na, makikita mo na naman nga yung balance mo sa crypto. So, hindi tayo magde-deposit, hindi tayo mag-withdraw, magta-transfer tayo, magbebenta nga tayo ng crypto natin. So, click mo yung transfer, fiat and spot, yan nga yung bangko mo, ililipat mo siya sa funding. Funding. Kapag funding, dyan yung P2P, dyan yung bentahan, funding. Right? So, titignan nyo dito, from fiat and spot to funding, tapos yung coin na pipiliin mo, depende yan, ano ba yung gusto mong ibenta. Kung ari, ADA, BNB, USDT, yan yung mga iba't ibang crypto coins eh. So, USDT sample, no? So, click mo lang yan, USDT, tapos i-max mo lang. Right? I-max mo. Kung gusto mo i-withdraw lahat, kung gusto mo i-benta lahat, gusto mo i-convert lahat sa cash, i-max mo. Ngayon, kung hindi, ilagay mo lang gusto mo amount na gusto mo i-benta. Alright? So, malinaw yun mga boss. Sana na-gets pa rin kayo. So, layman's term ko talaga in-explain to para maintindihan nyo. So, pag na-transfer na, punta ka sa trade ulit, tas P2P. Tandaan nyo, basta P2P, dito ka bumibili at nagbebenta ng crypto. Basta P2P sa mga tao, no? So, kuwari, nag-decide kayo, no? Gusto nyo munang bumili. Kuwari, ayaw nyo muna magbenta. So, papakita ko rin yung pagbibenta mamaya, no? Kuwari, gusto nyo bumili. Meron ng buy dito, no? So, gusto mong bumili ng BNB, USDT, kung ano man yung gusto mong bilhin na crypto, nandito na. So, i-filter mo lang. Kuwari, ito USDT. So, kung nakikita mo dyan, 50,000 yung limit ng pinakataas. Ibig sabihin, kailangan may 50,000 pesos ka bago ako magbenta sa'yo. Right? Yun yung sinasabi ng seller sa'yo. Makakabili ka sa akin kapag may 50,000 pesos ka. Ngayon, bibigay ko lang sa'yo ng 51.63 kada isa. Right? Yung value. Pero yung sa baba mga boss, masyadong mas mahal nila binibenta. Kasi nga, bumibili ka dito. Pag bumibili ka, pwede mo i-filter din yan. Right? So, siyempre kapag mas konti yung binibili mo, mas mahal mo makukuha yung mga crypto. Konti lang binibili mo eh. Right? So, ganyan yung strategy ng mga seller dito. Ngayon, pwede mo lagay yung amount na meron ka. Kuwari, bibili ka, no? Ipapasok mo sa games na ilalagay mo sa MetaMask mo. Lagay mo lang yung amount dyan. So, kuwari, 10,000. Okay? 100,000 kung magkano man. So, kuwari, lagay mo 100,000. So, may 51.66 na pinakamura na nag-o-offer. So, 51.66. Nagfa-fluctuate kasi yung price dito eh. So, kailangan nire-refresh nyo. So, hindi stable yung mga crypto guys. Pwera na lang ko USDT. Cents lang yung difference yan. Ngayon, sell na tayo yung kaninang ginawa natin na mahaba. Magbenta na tayo, no? So, paano ibenta yung kaninang tinransfer natin? Ganito lang. Siyempre, sell tas USDT. Tapos, magkano ba yun? Kung natatandaan nyo mga boss, ayan siya, $2,000. So, 100,000 yung nilagay natin. Pwede na natin magbenta kasi nga, finilter na natin. Ayan, oh. Yung pinakataas na seller, yan na yung kunin nyo kung kaya naman. Lalo na kung okay rating niya. So, makita mo rin dyan. So, hindi naman magta-top pick yan, top spot sa taas kung pangit yung rating. So, sell na natin. So, pag kinlik mo yan, sell USDT, automatic, malilipat na tayo sa chat box. Ayan o, successfully place order. So, yung chat box na to mga boss, dyan, ibibigay na seller sa bank mo. Kung hindi pa nakakonect yung bank mo, ilagay mo lang sa settings payment method. Dali lang. So, punta ka sa Binance mo, settings payment method, lapag mo na yung add bank account. O kaya dito, kuwari, tinimid mo yung sell crypto kanina, talagang maglalagay ka ng bank account kung wala ka pa nakalagay doon. So talagang mapipilitan ka, no? Talagang kung wala ka pang nakasulat na bank account, wala ka pa na input kasi nga bago ka pala sa Binance, kailangan pa verify ka muna. Tapos kapag na-verify ka na, maglagay ka na agad ng bank account mo sa Binance, add payment method lang. Doon ipapasok lahat ng transaction na gusto mong i-sell na crypto, doon papasok, no? O kaya pwede rin GCash. Kung wala kayong bank mga boss, pwede yung GCash dito. GCash nga kadalasan yung ginagamit nila. So wala kayong bank account, GCash na lang gamitin ninyo. Mas madali pa. So sana naliwanagan kayo mga boss, no? Paano mag-buy and sell sa Binance at paano din yung pagpasok sa MetaMask, paano din mag-withdraw sa MetaMask, paano mag-send sa Binance.
So as much as possible, layman's term lang to mga boss. Ngayon, next videos natin, abangan ninyo yung pag-flip ng NFTs. Kasi NFTs talaga yung pera mga boss. Yung pag-buy and sell ng NFT. So tuturo ko rin yan. Abangan nyo. Like and subscribe. This is Danjo, the Capital Master. Ingat kayo mga boss. And have a nice day. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na boss. Dahil marami kang malalaman na NFT tips, finances, at kung iba pa. Meron pa ako mga one-on-one coaching mga boss. At di lang yun, napaka-valuable ng ating channel para sa inyo mga boss. Ang dami nyo matututunan. Paki-replace nyo na yung trabaho nyo boss. So like and subscribe. This is Danjo, the Capital Master.